2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Global Fam, don't forget to share this experience to as many people as possible. I-reach out natin yung mga kaibigan natin, kapamilya natin. Pag-uusapan pa naman ho natin ngayon is taking control of your thoughts, which I believe many are struggling with. 2 Corinthians 10:3. For though we live in the world, 2 Corinthians 10:3. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Everybody say, demolish strongholds. Put that in the chat. We demolish arguments and every pretension that set itself against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. We take captive every thought, every thinking, every mindset to make it obedient to Christ. I want to talk to you about on the subject, experience peace. Experience peace. Sabihin nyo nga po yan sa inyong katabi, experience peace. Experience peace. We are picking up where we left off last Sunday about my topic called thought control. Kung hindi nyo pa po napanood, please go to YouTube after the service. Panoorin po ninyo because yung message natin nung last Sunday will establish what we are discussing right now about our thoughts and our mindset. Nung after ng service last Sunday, sabi ko kay Jenny, okay ba yung preaching ko? It's parang, it doesn't feel right to me. Pero sabi niya sa akin, maganda, naiyak nga ako eh. Tapos marami naman nag-message sa akin na na-touch daw sila dun sa message na yun, and that message became life-changing to them. So I asked the Lord, kung meron mang bagay na mali sa nakalipas, i-reveal mo sa akin. You know what, while I was studying and preparing for this Sunday, I realized na maaring na-preach naman natin siya the way God intended it to be, pero baka hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Meron pa siyang gustong sabihin. And we have to be reminded, mga kapatid, na lahat tayo nangangailangan ng kapayapaan sa ating buhay. How many among you wants to experience peace? Especially peace of mind. Last Sunday pa, pinag-uusapan natin yung patungkol sa ating thought pattern at napag-usapan natin na ang buhay natin is a product of our mindset. Kung ano ang iyong buhay, madalas ito ay resulta ng paraan po ng ating pag-iisip. Sabi nga ng scripture, as he thinketh in his heart, so is he. Proverbs. Ibig sabihin, kung ano ang laman ng iyong isipan, madalas yun ang nagiging laman ng iyong buhay. Ibig sabihin, you are your thoughts. You are your mindset. Kung sino ka man ngayon, madalas produkto ito ng paraan ng ating pag-iisip. Napakamakapangyarihan pa naman ng ating pag-iisip. Kasi if you think better, you will live better. Better thoughts usually resulted into better life. Napansin niyo ho, yung ating kaisipan, napaka-layo ng kayang marating. At kung titingnan niyo ang history ng mankind, dati iniisip lang natin, ngayon realidad na. Walang video call before, pinapangarap lang natin yan. Nasa mga movies lang yung video call, pero ngayon, many people are using video calls all the time. Yung dating iniisip lang, ngayon realidad na. Yung kotse, dati iniisip lang yan, ngayon, nagkalat na sa lansangan, nirereklamo nyo pa nga kasi traffic. Ang eroplano, inisip lang dati, ngayon naging realidad. Ibig sabihin, ang laman ng ating isipan ay may posibilidad na maging realidad sa ating buhay. Dating iniisip mo lang, posibleng nagiging realidad ng iyong buhay. Dati iniisip mo lang na malungkot ka, ngayon realidad na. Dati iniisip mong broken-hearted ka, ngayon realidad na. Pero kung titignan nyo ang ating buhay, makikita nyo na lahat po tayo, lahat ng mindset natin, nagsimulang neutral. Wala namang pinanganak malaswa na kagad ang isip. Baby pa lang. Walang ganun. Pero, habang tumatagal, habang nagbi-birthday, habang nag-i-exist siya sa mundo, sa dami-dami ng pinapasok natin sa kaisipan, nagre-resulta ito ng outcome ngayon ng ating buhay. Agree ho kayo? Ang isip kasi natin, ang mindset natin, parang container po yan. Parang lalagyan ba? Ang lalagyan, neutral yan. Depende yan kung ano lalagay mo. Ang isang balde, lagyan mo ng basura, magiging basurahan. Ang isang container, lagyan mo ng bulaklak, magiging flower base. So, depende sa ilalagay mo kung ano magiging outcome ng container na ito.
Ganon din sa ating buhay. Kung ano ang pinapasok natin sa ating kaisipan, kung ano ang nag-i-stay sa ating kaisipan, yun madalas ang nagiging direksyon po ng ating buhay. Lagi ko sinasabi sa global family natin, you cannot control what comes into your mind, but you can control what stays in your mind. Hindi mo man mapipigil kung ano-ano pumapasok sa isip mo, siguradong mapipigilan at makokontrol mo kung ano-ano ang mamamayani, mananatili, mamamahay sa iyong buhay o sa iyong kaisipan. Ang sabi ng Proverbs chapter 15 verse 14, mag-amen lang po kayo sa chat o kayo dito kung libre lang naman, pamaskon nyo na sa akin. Proverbs 15:14, a wise person is hungry for knowledge while the fool feeds on trash. Linaw ng verse 8 mga kapatid. Na ang matalinong tao, gutom sa knowledge, gutom sa wisdom. Pero ang mga hangal, ang kinakain nila, puro basura. In other words, yung nilalagay nila sa kanilang kaisipan, ay puro walang, sabihin na natin, walang halaga. Tayo pa namang Kristiyano, alam natin, na ang mind natin, nandiyan ang battleground. May gera sa ating kaisipan. Spiritually speaking, habang nakikinig kayo sa akin, may gera dyan sa inyong kaisipan. May kinig ba ako o hindi? Tama ba sinasabi ni Pastor o hindi? Unconsciously, the battleground is existing sa ating buhay. Kaya nga sabi natin last Sunday sa Romans chapter 8, either you will allow the flesh to govern your mind or you will allow the spirit to govern your mind. Pero magkaiba resulta niya. Kapag flesh ang nag-govern ng mind mo, it will lead to death. Pero kapag ka-spirit ang nag-govern sa mind mo, it will lead to life and peace. Now, what do you want? Do you want life or death? Do you want chaos or peace? Of course, we want peace. Pero if you want peace, you must allow the Spirit to govern your thoughts. So my question to you is this: who is controlling your thoughts? Literally speaking. I mean, personally. Rhetorical question lang. You can answer that question. Sino nga ba ang nagko-control sa atin? Kasi alam nyo, tulad ng binanggit ko last Sunday, yung mga pinapasok natin, yung pinapakinggan natin, yung mga pinapanood natin ay may malaking epekto sa ating kaisipan. Ang media, hindi naman lahat, pero ang media is dictating our morality na hindi natin minsan napapansin. Yung mga pinapanood nating mga teleserye o kaya mga pinapanood nating movies, minsan na nagdidictate, parang nainggit ako kay Papa P. Ay, ganun pala yun. And unconsciously, yung morality mo ay nagsasubmit dun sa morality na pinapakita sa iyo ng media. Hindi lahat, ha? Kasi, totoo lang, di ba, ang media naman, ang main objective niyan, lalo nung una is entertainment, pero napansin nyo, hindi na entertainment ngayon, kundi indoctrination. Para kang dinudoktrinahan na kung ano magiging buhay mo, ano magiging direksyon, magiging decision mo sa iyong buhay. Yung TV program, pinoprogram ang isip natin kung ano ang magiging reality ng ating buhay. Kaya minsan nagtataka tayo sa mga kasama natin sa church, nagtataka tayo sa kasama natin sa opisina. Alam mo, gusto kong bumait, hindi ko magawa. Sa totoo lang, Pastor, Kristiyano na ako matagal na ako sa church. Sa totoo lang, hindi ko rin alam at hindi ko rin gusto lahat ng pumapasok sa akin kaisipan. Saan man nanggagaling ito? Sa isip ko, napaka-rude ko. Sa isip ko, napaka-mean ko. Sa isip ko, napaka-sinful ko. Pero pag tinignan mo sa labas, parang napaka-bait naman. Amen? Pag kinakausap ang ibang tao, ang bait-bait, pero pag kinakausap mo ang sarili mo, ang sama mo sa sarili mo. You're abusing yourself verbally. Mas masakit ka magsalita sa sarili mo kaysa magsalita sa asawa mo. Think about it. Sa salamin, pag tumitingin ka sa sarili mo, lagi mo sinasabi, tamad mo, pero hindi mo yan kaya sabihin sa asawa mo. Libre mag-amen pala. Kasi Pastor, pag nag-amen ako, mabubuko ko ng asawa ko. So, relax lang. Naiintindihan kita. Eye to eye lang tayo. Okay na tayo. Everybody say mindset. Naging mindset Mas masakit ka magsalita sa sarili mo, amen, kaysa sa ibang tao. Inaabuso mo ang sarili mo na sarili mo ring salita. Kung hindi naman, inaabuso mo ang mindset mo ng mga bagay na inaalala mo sa buhay, hindi pa nangyayari. Kaya imbis na magkaroon po tayo ng confident mindset, nagkakaroon tayo ng worried mindset. We are not called by God, hindi tayo inalaw ng Lord na mag-exist sa mundong ito para magkaroon ng worried mindset, kundi magkaroon ng confident mindset. Ang taong laging worried, ang lagi niyang iniisip, everything will fall apart. Lahat na lang babagsak.
Pag nagtayo ng negosyo, siguradong malulugi. Lagi siyang nag-aalala, ano na kaya mangyayari? Paano na kami kakain bukas? Paano pagka nagtuloy-tuloy itong bagong variant na ito? You're always worried all the time. Lagi mo iniisip yung worst case scenario. Masakit lang yung kuko mo, masakit lang yung tenga mo, iniisip mo na kagad, may cancer kaya ako? Kung hindi naman worried, pwedeng insecure. Every time natitingin ka sa salamin, yung mindset mo is filled with insecurity. Lagi mong iniisip, ito yung mga bagay na nangyari sa akin. Amen. Sinamahan mo pa ng worried mindset, insecure ka na, worried ka pa. Insecure ka na sa nangyayari sa sarili mo, worried ka pa sa nangyayari, nagpatong-patong ang mga mindset sa ating buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 34, by the way, Jesus Himself is talking here. Matthew 6:34, kaya nga, huwag niyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa mga worries ng buhay mo, mind your own business. Hindi, yung worry yan, yung worry. Every time nag-worry yung isip mo, lagi mo sasabihin sa worried mindset mo, mind your own business. Ang sabi ng Bible, bahala ka sa buhay mo. Bakit? Anong sabi sa last part? Sapagkat sapat na yung suliranin ko sa bawat araw. Yung araw na to inaalala mo, pati bukas dinamay mo pa. True or not? Worried. Naalala ko yung isang kwento, may isang babae na lagi siyang worried na baka manakawan siya. Tayo hindi naman tayo masyadong worried, wala naman siya mananakaw sa atin. Ano? Pero may isang mayaman na worried siya na baka manakawan siya. So araw-araw, gabi-gabi, hindi siya makatulog ng diretsyo. Madaling araw, bigla siya nagigising kasi nga lagi siya nag-aalala na baka sila ay manakawan. One day, one night, madaling araw, bigla may narinig silang kumakaluskos sa baba ng bahay nila. Nagising yung lalaking asawa. May magnanakaw yata. Ang ginawa ng asawa yung lalaki, bumaba agad sa baba ng bahay, hinanap yung magnanakaw, at sabi niya sa magnanakaw, patagal ka nang inaantay ng asawa ko. Lika, pagkilala kayong dalawa. Kasi for many years, inaantay ng babaeng ito, yung magnanakaw na ito. Na-realize ko mga kapatid, ang magnanakaw, kaya kang nakawan ng isang araw. Pero ang anxiety, kaya kang nakawan ng taon. Ng dekada. Takot na takot ka sa magnanakaw kung kailan darating. Hindi mag-a-announce siya kung kailan siya magnanakaw. Hindi sasabihin niya sa iyo, maganda ka sa Martes, nanakawan kita. That will defeat his purpose. Pero nag-aalala tayo, baka malugi, baka manakawan, baka magkasakit, baka mangyari ito. Lagi tayong worried. Ang sabi ng Panginoon sa atin uli, huwag niyong alalahanin ang bukas. Do you agree mga kapatid? Takot tayo sa end times. Takot tayo kasi baka dumating na po ang Panginoon. Hindi na po ako mag-aaral, pastor, kasi kailangan ko yan dahil sarili ko sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi na ako mag-aaral kasi babalik na si Lord. Bukas, magugunaw na ang mundo. Walang problema, mag-aral ka lang. Ano naman masama kung maabutan ka ng Lord na nasa school? Bebenta ko na yung mga ari-arian ko, pastor, kasi nag-aalala ko baka dumating si Lord, hindi ko siya nasalubong. So, kailangan ko benta yung mga ari-arian ko kasi focus ako sa goal eh. Focus ako kay Lord. Oh. Ano naman masama kung madatnang ka ng Lord na may ari-arian? Kasi worry tayo eh. Minsan naman, hindi ka worry sa pagdating ng Diyos o hindi ka worry sa katapusan ng mundo, worry ka naman sa katapusan ng buwan. Sino sa inyo agree mga kapatid, mas takot pa tayo sa katapusan ng buwan kaysa sa katapusan ng mundo. Kasi darating na si Judith. Kilala niyo si Judith? Ayaw na ayaw natin niya si Judith. Hindi welcome si Judith. Mag-comment nga kung may Judith dyan. Comment down below. Judith, ako ito. Ang sabi ng Lord, huwag kang mabalisa. Do not worry. Ayaw ka gool. Ayaw ka balaka. Do not worry. Huwag mababalisa. Kaya natataka ko minsan, illogical tayo mag-alala ba? Worried ka sa COVID. Worried ka sa cancer. Pero ang lakas mo manigarilyo. You are drinking yourself to death. Hindi ka nagsi-seatbelt. Pero worried ka mamatay. Doesn't make sense, isn't it? Minsan yung worry natin, illogical. Amen? Yung mindset natin is robbing us of an opportunity to enjoy today.
Paano mo sasabihin, this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it? Because rejoice is a choice. Don't worry. Minsan insecure, minsan fearful. Takot tayo, baka malugi, baka bumagsak. Paano pag pumangit ako? Paano pag iwan niya ako? Paano pag di niya na ako mahal? Tagal ka nang di mahal noon, di lang nila sasabi sa'yo. Amen? Tagal ka nang hindi mahal noon, manhid ka lang. Minsan naman, negative. Ay, ayaw kong kasama mga negative mindset. Gusto niyo makasama mga negative mindset? Ang mga negative mindset, naghahanap lagi ng problema sa solusyon. Imbis sa solusyon, problema lagi hinahanap. Ayain mo ng picnic, lagi ayoko, uulan. Ayain mo mag-outing, ayoko, traffic. Pag binentahan mo, ayoko niyan, peke. Lagi silang negatibo. Lagi silang insecure. Huwag kayong mag-alala. Iba pinag-uusapan natin, hindi po kayo kasama dito. Or some mindsets are even worse. Malaswa. Impure ang kanilang kaisipan. Lahat na lang binibigyan ng mali siya. Lahat sa kanila ay malaswa. Yan ba ang gusto nyong ipamana sa inyong mga anak? Yung ganyang klase ng mindset? Ako naniniwala na dalawa sa pinakamahalagang pwede mong iregalo sa anak mo o magiging anak mo ay yung faith mo, ibigay mo. Kailangan makakilala siya sa Panginoon. Pangalawa, mindset. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mindset nagsimulang neutral. So hayaan mo na habang lumalaki siya sa bahay mo, wag limited mentality mamana niya sa'yo. Wag poverty mentality mamana niya sa'yo. Wag victim mentality ang mamana niya sa'yo. Ang mamana niya sa'yo yung tamang mindset. Whatever is true, honorable, whatever is excellent and praiseworthy, think about such things. Ang sabi ng Philippians 4:8. So anong gusto mo ipamana? I suggest ipamana natin yung mga good thoughts, amen, mga excellent thoughts, na dapat inilalagay at nananatili sa ating kaisipan. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 10, yung passage natin kanina, although tayong lahat ay namumuhay sa mundong ito, hindi tayo naikipaglaban kung paano naikipaglaban ang mundo kasi ang warfare natin is spiritual. Wala kang Armalite, wala kang tangke, pero meron kang faith. Wala kang tangke, pero meron kang sword of the Spirit. Meron kang word of God. The battleground is in the mind. Pero kaya na tayo nag-aaral nito mga kapatid, kasi gusto kong ipaalala sa bawat isa sa atin, gusto ko ipaalala sa bawat isa sa inyo, in case nakalimutan po ninyo, si Satan hindi patas lumaban. Huwag niyong i-expect na kapag nilaban na kayo ni Satan, patas yan. Mandaraya yan. Si Satanas sinungaling yan. So kung sinungaling siya, lahat ng kasinungalingan ilalagay niya sa iyo. Kaya lagi niya sasabihin sa iyo, ito ka lang, ito lang mararating nyo, pangit ka, walang plano ang Diyos sa'yo, hindi ka mahal ng Diyos, He will throw lies to you, and He will always bring up your past. Always yan. Napagtagumpayan mo na, ibabalik pa ni Satan. Nagbago ka na, babalik pa ni Satan. Correct. Tagumpay ka na sa bisyo, lagi siya magbibigay at magkikreate ng opportunity para i-tempt ka, para i-trick ka, pagmumukain ni Satan na tama ang mali at mali ang tama, at pagbumukain ni Satan na foolishness ang wisdom at ang wisdom ay foolishness. Ingat ka. Because Satan will not fight a fair fight. He will always use deception in your life, in your mind. Sino sa inyo agree mga kapatid, kahit Kristiyano na, kahit malapit sa Lord, there is always a potential to have hell in your mind. It's always possible, there is always a potential for all of us to be dominated by unwanted thoughts. Hindi mo nga gusto pero laging yun ang pumapasok sa isip mo over and over and over again. Or even worse, some people are thinking about ending their life. Suicidal ba? And by the way, suicide is not a joke. Suicide is a reality. And if dumaranas tayo ng mga suicidal thoughts, and I want to acknowledge that there are some pastors out there are some churches out there na nagtuturo na kapag Kristiyano ka, hindi ka na dapat nalalagyan ng suicidal thoughts. May mga nagtuturo ng ganyan. I beg to disagree. I believe na kahit anong level ng maturity mo, there's always a potential for you to be depressed and to have suicidal thoughts.
Prove it in the word, Pastor. Jonah. You know Jonah? Si Jonah, nung nandun siya sa barko, tumindi ang bagyo, nagpalabunutan sila. Sino kaya may kasalanan dito kung bakit binabagyo tayo? Okay naman yung makina ng barko natin Nagbunutan sila, tantararan, lumabas sino? Jonah. Ano sabi ni Jonah? Hulog niya na lang ako sa barko. Hulog niya na lang ako sa dagat. Ang tawag dun? What's that? Hindi ba attempt to kill himself? Pastor, sinalo naman siya. Hindi naman niya alam na may sasalo sa kanyang balyena. Hindi niya naman nabasa yung Jonah Siya nga yun Wala siyang kamalay-malay sa future. Ang sabi niya lang, tapon niyo ako sa dagat. In other words, he was saying, kill me. Kasi ako may source sa lahat ng ito Godly yan Propeta yan. Elijah is a prophet. What's happened kay Elijah doon sa cave? Di ba? Sabi niya sa ating Panginoon mismo, kausap niya ang Lord, I've had enough, Lord, kill me now. Buti na lang hindi lahat ng prayer natin dinidinig ng Panginoon. Kasi kung dinidinig ng Panginoon lahat ng prayer, ilan na sa inyo nagsabi niya, kill me now, Lord. Salamat kayo, hindi tayo sineryoso ng Lord. Kasi kung sineryoso ka ng Panginoon, on the spot, pam! Pagdating mo sa langit, Lord, naman, nagbibiro na ako naman. Hindi ka naman mabiro, Lord. I just had a moment, Amen? Moses even said that. So what am I saying? Even the godly has the potential to feel this way. Even the godly has the potential to be depressed. Ano kasi sa isang taong depressed, everything is hopeless. That situation is getting worse and worse and worse. They cannot seem to find hope. By definition, that's what you're saying. Wala nang hope. But thank God, Jesus is the hope for the hopeless. Na siya ang pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Na anumang sitwasyon na meron tayo, kapatid, lagi niyo pong tatandaan, there is no hopeless case in Jesus Christ. You can recover. You can be free. You can be healed. You can be healed. We have this mindset. Instead of faith over fear or mind over matter, we want these things na wala nang pag-asa. Laging ganito na lang ang buhay. May pag-asa pa ba, Pastor? Na malabanan ko lahat ng mga thoughts at negative thoughts na ito sa aking buhay? Ayoko naman talaga Gusto ko palayasin Nagbayad daw ng renta Paano ko papalayasin? Gusto ko palayasin yung fear, yung anxiety. Hindi nyo na ko yung joke ko. Masyado yata mabilis. Gusto ko palayasin yung fear, yung anxiety, yung worry, yung insecure na mind. Lagi naman sinasabi na ibang maganda ako, pero hindi ko ma-absorb, Pastor. Lagi naman sinasabi na may future ako, pero hindi ko yun ma-absorb. How can I eliminate all these thoughts? The Bible answered the question. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10 pa rin, we have a divine power to demolish strongholds. Do you remember what I read kanina? Meron daw tayong power, hindi ito kili-kili power. Divine power, ano daw? Anong purpose? To demolish a stronghold. What is a stronghold, Pastor? A stronghold is a lie that Satan established in your mind to be true. Tagalogin ko. Yung stronghold, yan yung kasinungalingan na pinaniwalaan mong totoo pero hindi talaga totoo. Nagiging stronghold yan. At ang sabi ng scripture, anumang mindset na meron ka, insecure, worried, malaswa, stronghold dyan. Lahat yan kasinungalingan na pinagmukhang totoo ni Satan sa isip mo, pero salamat, you have a divine power, you have a weapon, referring to the weapon, what is that weapon? The Word of God. You have the weapon to demolish every strongholds. So kung ang isip mo ay punong-puno ng strongholds, negative thinking about worldliness, secularism, atheism, you don't believe in God anymore, salamat kasi meron tayong divine power to demolish that. Demolish that stronghold. Demolish that worry, that fear, that insecurity. Demolish that thinking in your heart. Demolish that desire to gain approval sa ibang tao. Demolish that desire or that idolatry mindset. You have the power, divine. Oh! Hindi to pills. Hindi gamot. And we're not against this. Kung ikaw ay niresitahan ng doktor na maggamot para sa iyo, no worries. Sundin mo. Amen.
Pero itong sinasabi ng scripture, divine to. Supernatural. Libre pa. Yun yung reseta sa atin ng Panginoon, no? Kaso, minsan tayo, wala, ayaw natin paniwalaan yung Word of God. Araw-araw, lagi mong sinasabi na, ito kasi ko. Ano nga kapatid? Kung araw-araw mo nalang sinasabi sa sarili mo yan, at araw-araw mo nalang dinideclare sa buhay mo yan, Pastor, 5 years na nga to, ganito, araw-araw, ganyan sinasabi ko eh. Eh, anong ginawa mo para baguhin yun? Sa loob ng 5 taon. Kung lagi mong iniisip, wala akong magagawa, wala ka talagang gagawin. Hindi kayo maka-amen, no? Ang hirap mag-amen, Pastor, pag para sa'yo. Alam mo yun, ikaw yung nasa sa pool. Demolish every stronghold. Kasi as long as may stronghold, pag sinabi nyo kasing stronghold, mental block yan, mental blockade. Parang hinaharangan ni Satan yung kaisipan mo, hindi ka makamove forward. Kaya maraming Kristiyano yung nagre-reklamo, nagbabasa ako ng Bible, hindi ko siya naririnig. Nananalangin pero hindi naririnig. Posible ba na kaya hindi mo naririnig ang Lord kasi yung thinking mo broken? Thinking mo distracted. How can you hear God if your mind is distracted and your ear is deaf? Kailangan mong sabihin sa Panginoon, Lord, I want to be free. Basagin ang mga stronghold na ito. I have the divine power, Lord God, to believe. It is possible. Kasi kahit nga si Paul, no, tingin nyo sa Romans chapter 7. Sabi ni Apostle Paul, relate to, Pastor. #relate. Tingnan nyo ito, Romans 7:19. I want to do what is good, but I don't. Relate? Ulitin ko ulit. Sabi ni Apostle Paul, I want to do what is good. Relate? Relate yung mga taga Middle East? Relate? Relate yung mga nasa Amerika? Relate? Wala sa location, wala sa geographic. Tingnan nyo, I want to do what is good, but I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Apostle Paul yan, ha? Sumulat ng 66% ng New Testament yan, ha? Pero siya mismo nagsasabi, gusto kong gawin yung tama, hindi ko magawa. At kung ano yung alam kong mali, yun yung nagagawa ko. Verse 20. But if I do what I don't want to do, I'm not really the one doing wrong. It is the sin living in me that does it. So kung may troubled mindset, sinful mindset, blinded, corrupt mindset, mahirap talaga magtiwala sa kaisipan natin kasi minsan, listen to me, minsan, nagsisinungaling ka rin sa sarili mo. You lie to yourself all the time. Pag kinamusta ka sister? Okay ako. Pag may sitwasyon, okay na yan. It's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. God wants you to be free. Amen? How can you trust what you think if you always lie to yourself? Okay ka pa? Okay pa. Okay ka? Okay lang yan. Tinatago mo ng ngiti mo. Masaya ka pa sa trabaho? Love mo, boss mo? 13th month, lapit na. Tsaka na ako alis pag January. Kasi January, sayang na yung 13th month. May 14th month, 15th month, but you're lying to yourself. Liars go to church. Ang sabi ng Panginoon, you have a divine power to demolish stronghold and take it into captivity. Listen, huwag mong hayaan na yung isip mo ang binibihag ng negative thoughts. Ang sabi ng Bible, meron kang kapangyarihan na yung negative thoughts ang bihagin mo. Ang ibig sabihin ng take captive is take control. Conquer. Put it into submission. Ano yung sa UFC, yung tap-tap? Pag di na kaya nagtatap-tap, yun yung Greek word. Put it into submission and under control. Control it. Saan pupunta, Pastor, pag kinontrol ko? To make it obedient to Christ. Yun ang main goal. Amen. So, ang gusto na negative thoughts natin, ito ang gawin, ito ang sundin. Pero make it, sabi ng scripture, take it captive. Alipinin mo. At pasunurin mo kay Kristo. Yun nga, Pastor, minsan minsan nagpipreach ka na nga, Pastor, lumilipad pa isip ko eh. Nakataas na nga kamay ko, Pastor. Parang may antena. Punta Europe, Amerika,
I want to ponder, but I wonder. Now I'm saying, Pas, hindi ko makontrol, parang hindi ko kaya. Nagpe-pray na ako, nakikinig na ako niyan, ha? Pero hindi ko pa rin kaya. Ang sabi ng scripture, let's demolish every pretension, every argument that is going against the knowledge of God. Everything that is not in line with the word, demolish that. Everything that is not consistent with the word of God, demolish that. So, what am I saying? What is God saying to all of us? Guard your mind, strengthen your mind, renew your mind, mind the mind. Is that clear enough? Amen? Doubt to doubt. And mind the mind. Lagi ipanalangin sa Panginoon, Lord, I want to access that power to demolish every argument, every stronghold na umaalipin at kumukubkob sa aking kaisipan. Practical advice. Every time na dumaranas ka at may pumapasok na negative thoughts, di na kayo makakaon. Habang buhay ng ganyan ang kapatid mo. Habang buhay ng ganyan ang magulang mo. Hindi na kayo aaon sa hirap. Wala nang pag-asang gumaling. Lagi niyong tatandaan to. Always question your thoughts. Interrogate mo. Interrogate mo. Pag sinabi niyo sa'yo wala kang pag-asa, is that the truth? Totoo ba yan? Consistent ba siya sa salita ng Panginoon? No. So don't believe it. Every time may negative thoughts, you have to question your thoughts. Lagi mong tatanungin, ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa sinasabi ng kaaway sa akin? So the golden rule is this. If it doesn't line up with the Word of God, it doesn't belong with your mind. In your mind. I said it again. If it doesn't line up with the Word of God, it doesn't belong in your mind. Third time is a charm. If it doesn't line up with the Word of God, it doesn't belong in your mind. Fourth time is too much. If it doesn't line up with the Word of God, it doesn't belong in your mind. Evict that negative thoughts. Evict that worry, that fear. Gusto ng Lord daling ka sa next level. Paano ka niya dadalhin sa next level? Kung sabi nga ni Darius Daniel, God wants to move you from level to level, head first. Ang mauuna, mindset talaga. Ang unang tinubos nga ni Kristo sa iyo sa Garden of Gethsemane, mind eh. Di ba dumugo? Nagpawis ang Panginoon ng dugo. His blood was shed. Sa sentido, sa isip. Bago ka pa niya patawarin sa iyong kasalanan ng unang tinubos ng Panginoon sa iyo, yung mindset mo. Kasi alam ng Lord, hindi ka magtatagumpay kung lagi ka may limited mindset, kung lagi ka may poverty mindset, kung lagi ka may victim mentality. You cannot succeed. And God is saying to all of you, I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. As am I, so are you. Matagumpay ba ang Panginoon mo? Matagumpay ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo, kapatid? Yes, Pastor. So is you. Huwag niyo hayaan, mga kapatid, na abante lang tayo ng abante sa buhay, yung isip natin na iwan. Ano yung lagi sinasabi ng mga magulang sa atin? Saan ba napunta isip mo? Talampahakan? Na-dislocate eh. Kasi sinasabi, nandito ka, sumunod ka, pero wala naman isip mo dito. Sa church, ganyan din. Nandito, pero wala isip dito. Totoo nangyayari ba? Nangyayari, sa Israelites nga, nangyayari sa kanila yun eh. Lumabas sila ng Egypt, slave sila for 40 years. Lumabas sila sa Egypt, ang saya nila eh. Nararamdaman ko talagang very festive eh. Sino ba naman ang ayaw, lalabas ka after 40 years for the first time, magiging malaya ka. Sarap ng ganung feeling ha. Lalo na yung iba talaga na never nakakita ng outside world. Sa PBB nga lang, 4 days ka lang makulong. Paglabas mo, masaya ka eh. Di ba? Sila 40 days, paglabas sila, masaya sila. Pero 3 days later, nung nakaramdam sila ng gutom, nagbago. Kaya iba talaga nagagawa ng gutom. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapagutom, init ulo mo eh. Pero yun mo, 3 days later, amen, pagkalipas sa 3 araw nung nagutom sila, naalala kagad nila yung melon dun sa Egypt. Naalala kagad nila yung leeks, yung onion, sibuyas, naalala nila. Hindi nila naalala yung pang-aapi sa kanila. Ang naalala nila sibuyas. They were free, but their mind is still locked up in Egypt. They are out of Egypt, but Egypt is not out of them. Ano nangyari? Amen? They started to complain and complain. You know what? I believe with all my heart na para tayo mga Israelites, we love the freedom, but we don't like the food. We love the promised land,
but we don't like the journey. Many of you, I'm talking to all of you right now, some of us are still stuck with our own mindset. I say that again. Some of us are still stuck with our old mindset. Some of us are still paralyzed by our past. Some of us are still incapacitated by our pain. You must learn to let it go. I should do a series about moving on. Don't you think? Marami hindi makamove on eh. Ine-expect mo sa bago yung ginagawa sa'yo ng luma. Hindi mo na-appreciate, mas maraming ginagawa yung bago na hindi nagawa ng luma. Ang daming oppressed at alipin. Magbabagong taon na naman. New Year, same attitude. New normal, same habits. New school, same addiction. Bago trabaho, same laziness. Ba't kaya hindi ako nagkatagumpay? Anim na trabaho na nilipatan ko. 3 months lang tinatanggal ako. Talaga yung mga kumpanya na dito sa Pilipinas, wala ka talagang mararating. Eh, anong common denominator sa 6 na kumpanya? Ikaw. Baka dala-dala mo pa yung same mind, yung old mindset, yung laziness. Nangarap ka, tapos natulog ka later. Tapos nag-e-expect ka ng success and victory. Check mo yung planner mo ng 2021. Walang laman. Tapos excited ka na naman sa bago ng Starbucks. Excited ako, nakakailang stickers na ako. Primo, walang plano magkape. Talaga, libre niyo ako para makumpleto natin. May planner, walang plano. Sakit yarn? Ha? Sabi mo sa katabi mo, sakit yarn? Yan, sinasabi sa atin eh. Kasi nag-iisip ako, pastor, ngayon. Naghahanap lang akong timing ba? Tsaka ako magpaplano. Ano yung mga kapatid, listen to me. Yung kawalan ng plano, plano din yun. Nagplano kang wag magplano. Tama. Oh. Ilang planner nakalagay sa study table mo? O, wag niyo ako idamay sa inyo kasi sa akin marami nagbibigay ng planner. Hindi ko kaya talaga ubusin sa isa. Excuse, pastor. Sabi mo sa katabi mo, dami-dami yarn. Amen? Amen? May gusto ng Lord, daling ka sa freedom eh. Magpadala ka naman. Amen? Sino sa inyo mga kapatid, before I close, gusto niyo talaga maranasan ng kapayapaan mula sa Panginoon? How many among you genuinely loves to experience God's peace? Kasi ang bottom line nito, gusto naman natin lahat ng God's peace, ano? And I believe God answered me in my prayers kung paano natin makukuha ang totoong peace, yung perfect peace na gusto ng Panginoon. By the way, yung peace na binibigay ng mundo, hindi yan yung perfect peace. Hindi porket nagpaspa kami kapayapaan. I feel peace. Kasi kahit nagpapaspa ka, pwede ma-hold up yung spa na yun. Hindi perfect. Nangyari na yan, kaya na-example ko. Nagpapaspa, na-hold up yung spa. Di ba? Bed doesn't guarantee rest. Food doesn't guarantee appetite. Resorts doesn't guarantee peace of mind. Di porket nasa resort may peace of mind. Lalo ko ikaw yung gumastos. Mahala. So, sino gusto ng perfect peace, mga kapatid? Taas kamay. Come on. Everybody. Global fam, taas ang kamay, taas kamay. Yun, dami. One piece, two piece. Okay, we want perfect peace. What the Bible is saying is this. Isaiah chapter 26 verse 3. I want you to save this. Put this in your refrigerator, lalong-lalo na sa puso ninyo. Watch this. Isaiah 26. You will keep in perfect peace all who trust in you, and all whose thoughts are fixed on you. Dalawa lang. Gusto niyo yung perfect peace? Tiwala kay Lord, una. Pangalawa, yung thoughts dapat fixed sa Kanya.
How many among you wants to experience perfect peace? Amen. Ano ba susi ng perfect peace? Bakasyon? Ayusin natin yung kalendaryo natin, yung mga trabaho, ipunin natin ng Monday to Friday para at least pagdating ng Saturday and Sunday, payapa tayo. Sino sa inyo nabudol na ng ganun? Tapos Saturday, tinawagan ka ng boss mo. Si Mr. Payapa. Amen? Kasi ang thinking natin, okay, ayusin ko na lahat ngayon para pagtapos ng Christmas, magbabakasyon ako hanggang New Year. Sigurado, payapa ako dun. Kasi yun yung definition natin, earthly peace eh. Ayusin ko, schedule ko, para lahat ng busiest day, andun lahat, because I am so excited to achieve peace. So yung peace laging malayo. Yung peace laging para bukas, walang para ngayon. Laging para bukas. Aayusin ko yung calendar. Pero sino sa inyo, agree mga kapatid, a well-organized calendar cannot destroy, amen, o cannot guarantee rather, na tayo ay magkakaroon ng peaceful mind. Hindi porket may schedule, sabihin natin bukas magiging okay na, bukas magiging payapa ako. Walang guarantee, kapatid. Kasi your life can change sa pamamagitan ng isang phone call. One text can change your life. One moment can change your life. There is no guarantee of perfect peace. There is no guarantee na yung chaos, yung gulo, yung aligaga, yung negative thoughts sa isip natin ay maaayos kapag inayos ko lang yung aking kalendaryo. I believe, practically speaking, one of the things that you can fix in your mind is yung unrealistic expectation nyo sa ibang tao. Because we have so much unrealistic expectations sa asawa natin, sa pamilya natin, sa anak natin, and it is stealing your peace. That unrealistic expectation is stealing your joy. Kaya tayo nagiging miserable, kapatid, kasi gusto natin perfecto ang lahat, planado ang lahat, maayos ang lahat. You cannot expect peace if you always expect perfection. Yun lang ba talaga definition natin ng peace? Pag umayos na lahat, tsaka ako papayapa? O posible talaga magkaroon ng peace of mind kahit magulo ang kapaligiran? Kasi ako dati, lagi ko lang sinasabi, manalangin ka. Pag-pray mo kay Lord, nabigyan ka niya ng peace of mind. Pero sino sa inyo mga kapatid, naranasan nyo na nag-pray kayo, pero after, wala pa din. So I'm not saying that prayer doesn't work. What I was saying is, sometimes praying for peace doesn't give you peace. Because having a peaceful mind involves your decision. Everybody say decision. Gusto niyo magkaroon ng peace of mind? Kasamang prayer, but it also involves your decision to filter what stays in your mind. When you pray to God, Lord, give me peace, decide. What are the things that needs to be eliminated and evicted in my mind? And then do it. Tanggalin nyo talaga. Because I believe that when you make that decision to evict all the negative thoughts, all that fear and worry, you will encounter the Prince of Peace Himself, Jesus. Sabi ni Isaiah chapter 9 verse 6, Merry Christmas everybody. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest upon his shoulders. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Eternal Father, and then, everybody say, everybody say, everybody say, so to answer the question, ba't ganun, Pastor? Save na ako, pero ba't ganito pa rin ang thinking ko? Because Jesus as your Savior brings peace with God. Kasi bago ang peace of God, kailangan may peace with God. Kailangan secure ka na mahal ka ng Diyos. Walang kapayapaan ng isang tao na hindi niya alam at di siya siguradong mahal siya ng Diyos. Walang kasiguraduhan at walang kapayapaan ng isang Kristiyano na lagi niya iniisip galit ang Diyos sa akin. Kailangan ayusin mo muna yan. That because of Jesus Christ, you are at peace with God. And accepting Jesus as your Savior brings peace with God. But having Jesus as your comforter brings peace of God. That's what we want.
I want peace with God. And I want the peace of God. Ano yung sinasabi ni Jesus? Ni Apostle Paul? Peace of God. Philippians, that surpasses all understanding. That's what we want. Sino sa inyo gusto nyo ito, mga kapatid? Pero sino sa inyo gusto nyo ito ngayon? Ngayon na. Ngayon na. Gusto nyo ba ng verse na panghahawakan? Okay, we'll close with this. Luke chapter 1, verse 79. Ito po'y patungkol kay John the Baptist na pinsan ni Jesus Christ. And watch how Zechariah kasi gumawa siya ng kanta because he was so joyful sa pangako ng Panginoon. And this is what Zechariah wrote. Sabi ng verse 76, and you, my child, si John the Baptist, will be called a prophet of the Most High. For you will go on before the Lord to prepare the way for Him, to give His people the knowledge of salvation through forgiveness of their sin. Because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, watch this, to shine on those living in darkness, I need that, and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Everybody read that. To guide, put that in the chat. To guide our feet into the path of peace. One more time. To guide our feet into the path of... Sino gusto nyo mapuntahan yung path of peace? Everybody. Sino gusto nyo? To guide our feet into the path of peace. Notice. Hindi sinabi na to guide your feet into the path to peace. Hindi sinabi to peace. Of peace. So God is not saying that peace is out there. It's not a path to peace. Kasi ganun yung thinking natin eh. That someday, I'm gonna have peace. Pag nakatapos na yung anak ko, I'm gonna have peace. And peace is a destination. Peace is a place. I agree with that. But peace is more than just a destination. Hindi, pag 30,000 na ang sweldo ko, I'm gonna have peace. So what you're doing? You are delaying your peace. And let me preach to you, stop delaying your peace. You deserve the peace right now. Kaya nga path off. Yung path pa lang peaceful na yun. Yung daan pa lang papunta doon, may peace na. Yun yung tunay na peace. So every new season, there's peace. Every new level, there's peace. Every step, there's peace. Why? Because God is with you. Emmanuel. God is with us. So don't delay your peace. Bukas magkakaroon ako ng peace. Pag nakabayad na kami, magkakaroon ako ng peace. You can have peace right now. God is your refuge and your strength, the very, Bible readers, present. Because Jesus is your present. The Prince of Peace is with you now. Not tomorrow. So if the Prince of Peace is with you now, you can have peace now, not tomorrow. So Lord, guide our feet into the path of peace. Every step there's peace. Every year there's peace. Every quincenas, actually, Agis. Actually, nagsimula pa, Pastor, 7th pa lang, nagsisimula na yan. Every 7th, there's peace. Every business opening, there is peace. Every child, there is peace. Guide my feet into the path of peace. I'm not gonna wait for the peace. I want to experience peace right now, not tomorrow, not next week, not next month, today. In the midst of my sickness, I want to experience peace. In the midst of my pain, I want to experience peace. In the midst of difficulty, I want to experience peace. In the midst of chaos, I want to experience peace. In my family, I want to experience peace. In my job, I want to experience peace. In my life, I want to experience peace. Because peace is not the absence of a problem. Peace is the presence of God in the midst of the problem. So even may problema tayo, we can have that peace. We can have that joy. We can have that protection. We can have everything that God has bled and died for at the cross for you. Wow, what a good news. What a good news. Hallelujah. I want peace. Shalom. By the way, when you say shalom, it's more than just peace.
Shalom is a rich Hebrew word which means wholeness. Kasama abundance, healing. So when I say shalom, I'm not just saying hindi sinabi peace be with you. It's more than just be with you. When I say shalom, I speak wholeness. Whatever is broken in your life, I speak shalom. Whole. Make it whole. Fix it. So can we say that in the chat? Can you say that to your neighbor and say shalom? With conviction. Feel it. Say it with feelings. Hindi, I love you. Shalom. Sabi, say it with feelings, Pastor. Shalom. Everybody say shalom. Everybody say that in the chat. Shalom. I want peace. I want shalom. In the midst of our fear, in the midst of difficulty, in the midst of lack and chaos, shalom. Experience peace. Father, we just love you, God. Salamat. Sapagkat alam namin that you are the Prince of Peace. You don't just give peace. You are peace. Ikaw yun, Panginoon. And as long as we are with you, we can experience peace. So patawarin niyo kami, Panginoon, sa maraming pagkakataon na dinelay namin ang aming kapayapaan. Na sinabi namin, someday I'm going to have peace. But instead, Lord God, right now, let peace flow right now. Every head bow, every eye close. Lord, I speak shalom. Even those who are watching via internet, via YouTube, via Facebook, listening via Spotify, Lord, let your peace flow right now. Today, guide our feet into the path of peace. Allow us to experience it. Allow us to experience it. Allow us to experience it. Allow us, Lord God, to experience peace right now. Shalom. 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 Peace. We thank you, God. We honor you. We're grateful for your presence. Grateful for shalom. We praise you in our lives, God, and I pray for each and every one na nakakaranas po ng iba't ibang mga pagsubok sa kanilang buhay. Mental battles, emotional battles, lahat ng mga silent battles, Lord God, na pinagdadaanan na aking mga kapatid. Dalangin ko, Panginoon, patuloy niyo pong iparanas at iparamdam sa kanilang puso ngayon, ang kapayapaan, the peace that surpasses all understanding. Shalom. Peace be with you. All glory belongs to you. We give you back all the praise. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Hello guys, thank you so much for watching this video. Small favor lang before you leave, please do not forget to share this video to your friend. Sabi nga nila, sharing is caring. Hindi natin pwedeng i-underestimate ang kapangyarihan ng pag-share ng simpleng video na ito sa kanila. All you have to do is click that share button and you'll never know kung sino-sino ang pwede nating maabot. One more thing, if you can, please do not forget to subscribe to this channel para wala ho kayong ma-miss na kahit anong video or live stream every weekend. Alam nyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos for we are able to reach out to you kahit nasa ibang parte pa man kayo ng mundo. If you want to support us and continue doing what we are doing, I would like to ask you to support this ministry. Give financially. Help us na magawa po namin ang aming misyon na punuin ang langit. All you have to do is click that link, www.giacmnb.com/give. At alam niyo mga kapatid, ang inyong support will greatly help us para magawa po namin ang pinapagawa ng Panginoon sa amin. Once again, thank you so much for watching this video. See us again sa susunod pang video. Lagi po niyong tatandaan, punuin natin ang langit and let's fight for our family. God bless you.